Hi guys, welcome to my channel. Kung ilang beses ka na nag-a-apply sa Upwork pero walang reply, panoorin mo to. Sa video na to, papakita ko kung paano makagawa ng mas effective proposal gamit ang AI at kung paano mag-legit check ng mga client or maghanap ng best job para sa'yo. So, step by step tong ituturo ko at mag-i-screen share ako. So, yeah, let's go to the real work. So, quick insight lang, maraming freelancers ang mali ang approach sa Upwork or sa kung ano mang online job platform. Copy-paste proposal, generic na yung hindi, alam mo nang hindi papansinin kung ako yung client, hindi ko papansinin kasi generic masyado. Tapos nagtataka kayo bakit walang napansin sa inyo o ganyan. Pero um, ngayon, dahil alam naman natin na uso ng AI, pwede yung makatulong sa pag-a-apply mo at pwedeng-pwede mong i-personalize yung mga proposal according sa client needs. So, ayun, papakita ko na and mag-screen share ako. Okay, so ayun guys, ito na tayo sa Upwork. So, yan, maghahanap muna ako. Ay, una pala ituturo ko or ipapakita ko kung paano maspatan kung legit or hindi yung client. So, case-to-case basis to, lalo at kung nasa ibang platform kayo. Pero dito sa Upwork, parang kung gagayahin nyo tong steps ko ng pag-legit check ng client is for sure, maa-apply niyo yan sa mismong pag-a-apply niyo. So, yan, ang una kong tinitingnan lagi, kung payment verified, may check icon, and yung stars. So, kapag goods yung dalawa, ibig sabihin, okay yan, legit siya applyan. At bonus pa tong spent nila. Ibig sabihin nito, ito na yung amount ng napasweldo nila sa client. So, ibig sabihin, matagal na tong client na to at legit siya. So, ayun. Tapos, ang next ko na tinitingnan ay yung proposals. So, hindi ako mag-a-apply pag nakakita na ako ng, ayan, for example, ito, 20 to 50 na. Ibig sabihin, ayan na yung bilang ng nagpasa. So, kung magpapasa ka pa dyan, it's either matatabunan na yung proposal mo or hindi na mababasa ng client unless na lang bibid ka ng malaki. So, ayun yung iiwasan natin. Pero kapag yung mga ganyang 5 to 10, yan, okay pa ako magpasa dyan dahil konti pa lang yung nagpapasa at mas higher chance yung winning kapag ganyan. Based lang naman yun sa experience ko, pero nakadepende pa rin sa inyo, lalo kung sa tingin nyo sobrang ganda at competitive ng profile nyo, why not? Pwede kayong mag-try sa ganyan, taasan nyo na lang yung bid nyo. So yon, una, hahanap muna ako ng job na feeling ko suit sa experience ko. Isa pa pala sa tinitingnan ko ay, pansinin nyo to, yung parang job description niya ay parang sobrang haba or madami. Ibig sabihin, para sa akin lang, kapag ganito yung nakita ko, parang unang papasok sa isip ko ay agency siya. Parang hindi siya direct sa client. Pwede mas maganda kung yung ang job description ay straight to the point. Ito, gaya nito. Sobrang iksi lang. Ibig sabihin, it's either ang magiging client mo dito, yung owner mismo, or magiging assistant ka ng CEO or kung ano man. So, ayun, dapat i-take note nyo rin yon. Ito pala, itong mga nalabas sa akin, naka-base na lang to sa feed ko. Kumbaga, hindi ako nag-search. Ito na yung parang algorithm na parang binibigay na sa akin ni Upwork na ito yung mga jobs na malapit sa skill set ko based sa profile ko. So, parang plus yon. Ito, pwede kong applyan to. Titingnan ko muna kung, dahil 20 to 50 na siya, titingnan ko muna kung mataas na yung bid niya. Kasi pag mataas na yung bid, malaki yung connects na kailangan. So, medyo magastos yun pag ganon. Titingnan lang natin yung bid. Ayan, dahil mababa pa yung bid, pwede ako mag-bid ng 13 at ang babawas lang sa connects ko ay 16. So, yan. Tapos, ang gagawin ko ngayon ay ikakopy ko to. Copy. So, open ako ng ChatGPT. Sa ChatGPT pala, okay lang kahit free lang yung account nyo. Sa akin, naka-free lang din yung account ko. So, hindi mo kailangan ng subscription or ng kung anong gumastos pa para mag-apply. So, ang gagawin ko lang ay ipe-paste ko yung job description. Yan. Tapos, ang ilalagay kong prompt ay I will apply to this Upwork job. Compose me a winning proposal and acknowledge slash answer all the requirements on the job description
and tell that I can perform and do it all. Yan. Kaya ganito yung ginawa kong prompt kasi confident ako dito sa mga requirements na kailangan dahil ito yung skill na meron ako. So, if for instance, if kayo, like may hindi kayo alam dito, kunyari hindi nyo alam tong dalawa, pwede mo naman sabihin na parang except daily website maintenance, tapos ayun, yung AI na yung bahalang magbigay sa inyo ng proposal and i-tailor nyo na lang according sa ano, avoid fluff, just straight to the point and highlight what I can bring to the table. Yan, so ito yung prompt na ginagamit ko na like gamit ko na siya for almost a year and yun, so far marami akong nalalad na client. Ayan, ito na yung binigay sa akin. Pero para sa akin, nahahabaan ako nito. Parang quick insight lang dahil nakapag-manage na ako ng Upwork client account before and ang nakikita ko sa mga nagpapasa na employee kagaya ko na parang ang unang bubungad sa client pag nag-open mo yung account nila ay yung usually ito, yung first paragraph mo. So, if catchy na agad yung first paragraph mo, parang mas malaki yung chance na mapapansin ka nila. And mas maikse, mas maganda, mas direct to the point. So, dito ang gagawin ko, mag-additional prompt ako na I like it. Can you make it more simpler and direct to the point? Still highlight what I think to the table and the relevant in my experience. Ayan, ito medyo good sa akin yung ano na to. Ayan, maiksi lang. Yung kada bullets niya, hindi kagaya nito na parang halata mong composed na sa AI. Tapos, ang kinagandahan pa nitong prompt na to, parang sinasagot niya kung ano yung mga kailangan ng client. Dahil sa description niya, ang sabi daw ay kailangan advanced SEO optimization, content layout and maintenance. So, hindi siya mukhang generic na yung copy-paste mo lang ng mga nakatagong, naka-imbak na proposal mo, tapos ika-copy-paste, copy-paste mo lang. Ito, parang tailored siya kung ano yung job description. So, ayun, kakopy ko to. I-click ko yung apply now. Then, tapos ang babaguhin ko dito, ayan, rate. Kung magkano yung rate na tingin mo fair sa'yo at sa trabaho na gagawin mo. Sa akin, ilalagay ko na lang 20 dahil doon na nag-uumpisa yung rate ko. Ito, pwede kang maglagay dito pero depende sa'yo. Pag yung mga ganito, never na lang ilalagay ko. Lalo kung mataas na agad yung nilagay ko na rate, never na lang yan. Pero kunyari, ang i-bid nyo lang dito, 8. Pwede kayong mag-set ng rate increase. Cover letter, yan. Diyan ko ngayon ipipaste yun. Yan, tapos aayusin ko na lang to. Tapos ito pa pala guys, parang ito yung isang bonus. Parang mas gusto ng client na ina-address nyo sila sa name nila para hindi talaga halatang generic yung proposal nyo. So, paano mo malalaman yung client name? Balik ka dun sa job post niya dito. Tapos tingnan mo yung mga reviews niya kung meron. Ayan, ito, blanco yung review sa kanya ng freelancer. So, hindi natin makikita dyan. Ito, may isang nagbigay sa kanya. So, ito yon yung parang review ng freelancer. Review ni Natasha sa client na to. So, ang name niya ay Makaila. So, ayun ang ilalagay ko. Hello, Ayla. I can help you there to simplify to solid SEO, clean layout. Yan, tapos buburahin ko lang to mga M dash or long dashes para hindi halatang AI siya. Papalitan ko siya ng comma. Yan, tapos aayusin ko lang tong bullets. Gagawin ko siyang dash. Yan, I work with lifestyle, sustainability focused website. Okay. Yung forward, yan. Tapos lalagyan ko lang sa dulo ng regards, Nel, dahil ayun ang pangalan ko. Tapos ito, kapag meron silang additional questions, usually ang ginagawa ko dyan, pinapasagot ko rin sa AI. Ilalagay ko dito, client follow-up additional questions. Can you answer each for me while relating your answers to your feedback, your reply earlier. Ibig sabihin nito, nung prompt na to, parang yung mga isasagot niya dito, imamatch niya dun sa sinabi mo nung umpisa na dahil sinabi ko nga na I can perform this all, so dito niya i-base yung mga sagot mo. Yan, copy mo lang yung mga parang follow-up questions niya. Pero syempre dito, kailangan mo pa rin i-modify dahil hindi naman
sure tong AI kung ano yung experience mo. So, ikaw na lang magmo-modify nun. Ang maganda lang dito, magkakaroon ka ng structure na hindi mo kailangan mag-compose sa sarili mo from scratch. Ayan, ito. Medyo mahaba yung binigay niyang sagot. So, siguro hindi ko ikakopy lahat. My vision to resource people on to live system. I want to make the site not only visually clean but also SEO optimized. Yan, pwede kong i-copy hanggang dito. Good yung answer ng AI. Yan, maiksi lang. Basta lagi niyong i-keep it simple or short. Ayaw ng client din na sobrang haba dahil hindi naman nila babasahin lahat yun. Sa attachments, hindi siya required, so hindi mo kailangan maglagay dyan. Pero depende na lang kung meron kang ilalagay like mga related, basta related lagi dito. Sa highlights, yan, pwede ako dito maglagay ng mga nasa portfolio ko. Since dahil SEO siya, pwede kong ilagay yung mga SEO na portfolio ko. So siguro sa paggawa ng portfolio, ituturo ko siya sa mga next videos ko para maging solid din yung profile nyo. Pwede kong i-select yan. Tapos, dahil WordPress siya, hahanap ako ngayon ng mga previous na tapos ko na related sa WordPress. Pwede kong ilagay ito dahil 5 star. Siyempre, hindi ko ilalagay yung 3.5 star lang. Doon tayo sa 5 star. Add to highlights. Yan. Tapos dito sa bid, dahil gusto ko, ako yung first place na pag-open ni client na itong job na to, ako yung unang makita, tataasan ko lang to ng 13, ng isa. Pero kung aggressive ka or gusto mo na mauna ka, tas marami kang connects, pwede mong ilagay dyan 50 agad. Para sure yon ikaw na yung nasa umpisa. Pero ako, parang ang foundation ko, yung profile ko, pwede kong gawing 13 lang. Maliit lang siya, pero dahil 12 lang yung previous bid, so gagawin ko lang 13 para kahit papano o pa rin yung mauna. And yon, send for 29 connects. Double check ko lang ulit. Yon, send for 29 connects. So ayun guys, kita nyo naman kung paano yung parang strategy na ginagawa ko. Hindi mo kailangan maging expert sa English para makakuha ng client. Ang kailangan mo lang ay tamang strategy at prompt sa AI. At ayun yung pinaka-effective na way sa ngayon, sa recent time para makakuha at makaland ng client. So, ayun, kung may gusto kayong matutunan or hindi kayo sure sa niche na a-applyan nyo, meron akong video para dyan. See you on the next one.